Piros ipapakita na ang totoong lakas kay Goku. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala. Ngayon nga ay pag-uusapan natin ang part 2 ng Dragon Ball Kakume. Ito nga yung pangyayari bago nga mahuli si Goku ng mga masasamang gods. Pero bago ang lahat ay magpapasalamat nga pala muna ako sa mga solid supporters natin dyan dahil sa inyo ay naka 15,000 subscribers na nga tayo. Kaya maraming salamat sa inyo guys. Ngayon nga ay magsimula na tayo. Bago ako magsimula ay mag-recap na muna tayo. At sa last chapter nga ay ating nasaksihan ang matinding laban dito ni Goku at Beerus. Para nga sa mga nagtatanong dyan kung bakit nga daw naglalaban itong si Goku at Beerus, ay dahil nga ito na ang huling training ni Goku kay Whis. At kailangan ngang makita ni Whis kung talaga bang lumakas na itong si Goku after niya itong maturuan ng mga bagong teknik. Dito na nga papasok ang part 2 ng Dragon Ball Kakume. At sa unang panel nga ay napunta ang scene dito sa planetang Earth kung saan ay ating makikita dito si Mr. Pogi. Salita nga ito at sinabi nga niya na tumigil na nga daw ang malakas na lindol. Kasama nga dito ni Mr. Pogi itong si Bulk, Chi-Chi, Videl at ang apo nitong si Pan. Para nga silang nagdiriwang dito ng isang celebration. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kanda Piccolo at Gohan na kasalukuyan ng magkasama. Salita nga dito si Piccolo at sinabi nito na tapos na nga daw ang training nitong si Goku at baka nga daw makabalik na ito ng planetang Earth. Sagot naman dito ni Gohan na oo, speaking of training, baka ako ay bumalik na ulit sa matinding training, hindi naman kasi natin alam ang maaaring mangyari sa mga susunod na panahon, dahil sa sinabi ni Gohan ay salita nga dito si Piccolo at sinabi nito na masaya nga daw siya na malaman yan. Gawin mo lang yan para nga magawa mong mailigtas ang mga tao sa planetang Earth once na magkaroon ng banta sa atin, dagdag pa dito ni Piccolo na paano nga daw ang pag-aaral nitong si Gohan. Sagot nga dito ni Gohan na hahanap nga daw siya ng paraan para dito. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito sa planetang Piscean kung saan ay kasalukuyan nang nandito si Vegeta. At talagang seryoso nga ito sa training niya para nga maging pinakamalakas na warrior sa lahat. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito kanda Goku kung saan ay kasalukuyan nga itong nasang Takotakomon. After nga ng sobrang lakas na atake na ginawa ni Beerus kay Goku ay nagawa nga ng ating bida na mapigilan ito. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na kung hindi nga daw niya nagawang mapigilan ang atake dito ni Beerus, ay sigurado nga daw siya na wasak na nga daw ang planetang ito na kung saan ay sobrang daming mortal nga daw ang nabubuhay sa planeta na yon. Sagot nga dito ni Beerus na ganun nga daw talaga, ginagawa nga lang daw niya ang trabaho ng isang God of Destruction. Sa point na ito ay nagsalita nga dito si Goku at sinabi nga nito sa mortal na sumama sa kanya na magiging okay nga lang daw ang lahat kaya wag nga daw itong mag-alala. Ngunit sa mga oras na ito ay nawala na ng malay dito si Goku. Salita nga ulit si Beerus dito at sinabi nito na wala pa nga daw mortal ang nakapag-offer sa kanya ng ganitong klase ng laban, kahit nga daw ang mga rare na God of Destruction ay hindi nga daw siya mapilit na gamitin ang ganitong klase ng kapangyarihan. Pero kahit na ganun ay na-reach na nga daw ni Goku ang lakas nito. Pero habang walang malay nga dito si Goku ay naiisip na niya ang mga taong nagbibigay sa kanya lagi ng motivation at dahilan para nga lumaban sa mga pagsubok at mga kahirapan. Kasalukuyan ngang nararamdaman dito ni Goku na para nga siyang nasa ilalim ng tubig at nakakaramdam na nga din siya ng sobrang pagkauhaw. At sa moment na ito ay nakaramdam na nga si Goku ng grabeng lakas na chi na lumalabas sa kanyang katawan. Dito nga din ay nagkaroon na nga siya ng malay. Sobrang bilis na paggalaw nga ang ginawa dito ni Goku, ni-teleport na nga niya ang mortal sa planeta nito nang hindi nga namamalaya ni Beerus. At sa moment na din na ito ay mabilis nga siyang dumaan sa likod nila Whis at Beerus at hindi nga lang na-sense ng dalawa ang presensya niya dito. Pinuhat na nga ni Goku ang isang malaking planeta dito pati na nga rin ang mga katabing planeta dito. Nagpalabas na nga siya dito ng sobrang lakas na chi. Pinagapang na nga ni Goku ang chi niya sa mga malalaking planeta na katabi niya. Dahil nga dito ay naramdaman na nga ni Beerus ang presensya dito ni Goku na talagang kinagulat niya. Mabilis ng panang atake ni Goku ang malalaking planeta dito na rektang tatama dito kay Beerus. Si Beerus nga dito ay talagang nagulat sa mga ginawa ni Goku na pag-atake at rekta na nga ditong tinamaan si Beerus ng mga atake nito. At nagresulta nga ito ng malakas na pagsabog. Sa moment na ito ay nakatingin na nga lang itong si Goku kay Beerus at akala nga niya na tapos na ang laban. Pero wala pang ilang segundo ay may biglang humawak sa kanyang balikat. Ito nga ay walang iba kung hindi si Beerus. Dito nga ay ating makikita ang nag-uumapo na lakas na meron itong si Beerus.
Salita nga ito at sinabi nito na hindi na nga daw niya matandaan ang huling pagkakataon na ginamit niya ang kapangyarihan na ito, kaya Goku maging proud ka sa nagawa mo. Pero si Goku nga dito ay talagang seryoso lang at mabilis na nga agad itong nakapagdistansya ng malayo kay Beerus. Salita naman dito si Beerus at sinabi nito na ang bilis na meron nga daw itong si Goku ngayon ay parang kasing bilis na nga lang daw ito ng pagumpara sa kanya. At sa moment na ito ay naghanda na nga si Goku ng signature technique niya na Kamehameha Wave. Sobrang lakas na chi na nga ang gagamitin dito ni Goku at ibubuhos na nga daw niya ang lakas na meron siya. Habang naghahanda na nga dito si Goku ng sobrang lakas na atake, ay salita nga dito si Whis at sinabi nga nito na pinilit na nga daw ni Beerus na magamit ang Ultra Instinct technique kasabay ang Destruction Power. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na kailangan na nga daw niyang magtanggal ng kaunting kalawang sa kanyang katawan. After nang masabi ni Beerus ang mga kataga na yon ay nagbabalak na nga si Goku na i-release na ang napakalakas na pag-atake nito. Ngunit sa kasamaang palad nga ay nawalan na nga si Goku ng malay dito. Dahil na nga ito sa sobrang paggamit niya ng kapangyarihan. Sa moment na ito ay gulat na nga dito si Beerus at si Whis. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na kung kailan nga daw nagiging maganda na ang nangyayari ay bigla na nga lang daw nawala ng malay itong si Goku. Ang mas nagpagulat pa nga dito kay Beerus ay nang makita nga niya ang kanyang planeta na halos wala nang ang natira dito. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planeta ni Kaishin kung saan ay papunta na nga dito si Whis at Beerus. Si Kaishin naman dito ay nag-iisip kung paano nga daw nagawa ni Goku na mapalindol ang buong universe nila. Pero sa moment na ito ay nagulat nga si Kaishin nang makita nga nito si Beerus. Salita nga ito at sinabi nito na ano nga daw ang nisadya nito dito. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na di ba kaya mong ayusin ang planeta ko. Sagot nga dito ni Kaishin na oo. Pero sa pagpunta nila sa planetang Beerus ay talagang nagulat nga dito si Kaishin nang makita nga niya ang planeta dito ni Beerus. Halos puno na nga lang ang natira dito. Salita nga ulit si Beerus dito at sinabi nito na kaya mo bang maibalik sa dati ang planeta ko. Sagot naman dito ni Kaishin na oo daw, nagulat nga lang daw siya sa naging itsura ng planeta nitong si Beerus. Sa moment na din na ito ay pinuntahan na nga nila Goku at Whis itong si Goku. At dito na nga ito natapos. Ang chapter ng ito ay ang mga oras bago mahuli si Goku ng mga masasamang gods. Hanggang dito na nga lang ito kaya mag-like na kayo sa ating video. At abangan nyo pa ang mga bago kong upload. Pero bago ito matapos ay mag-shoutout session na muna tayo.